250 pesos lang per hour ang lesson fee ko 25 years ago. I said lang, kasi during that time, my mentor was earning 10 times more than what I was earning. Yung mentor ko, she had her own company. Matagal na siya sa industriya ng pagtuturo. During that time, kaunti lang sila. Kaunti lang ang companies, kaunti lang ang mga tutors, kaunti lang ang freelancers. Pero habang tumatagal, dumadami. Lalo na nung nag-pandemic, mas lalong dumami. Nakita ko yung pagbabago. One time, nagkwentuhan kami ng friend ko, naglabas ako ng sama ng loob. Sabi ko sa kanya, tignan mo tong mga tutors na to. Pumapasok sila sa mga companies na ang offer ay 50 pesos per 25 minutes. Tapos ito namang iba, freelancer na, 150 pa ang charge. Sabi sa akin ng kaibigan ko, Welly, nasasabi mo yan kasi wala kang mga anak na pakakainin. Wala kang house rental na poproblemahin. Sabi ko, hindi kasi syempre maapektuhan yan yung service ko. Ano yun, kailangan kong bumaba. Sabi niya, talaga bang naaapektuhan ka? Kasi ang tingin ko dyan, hindi mo sila kakompetensya. Kasi iba ang market mo. Nabuhayan ako. Napaisip ako doon actually. Teach. Kung ngayon, andyan ka sa company na ang nakukuha mo ay 50 pesos, or yung mga aspiring, yung mga gustong pumasok, mga walang experience, walang TESOL certificate, yung 50 pesos na yan, kung titignan mo, kung magtatrabaho ka ng 8 oras, that is more than 800 pesos. Magkano ba ang minimum wage ngayon? 600. Anong advantage mo? Nasa bahay ka, nakikita mo yung mga anak mo, napapagalitan mo pa nga minsan, napapalo mo pa minsan. Pero itong mga to, lumalabas, nakikipagsapalaran, pumipila sa jeepney, sa mga trains, naiinitan, nauulanan. Anong ibig kong sabihin dito? Ito sinasabi ko to know your worth. May post pa nga ako niyan Pero when I say know your worth, hindi ito laging equivalent sa raise your rates. Hindi When you say know your worth, alam mo kung anong level ka na sa pagtuturo. Alam mo yung capabilities mo. Alam mo rin kung ano yung mga pangangailangan mo. 'Di ba? So, ilugar mo doon. Ngayon, 50 pesos ka, dapat ang maging goal mo, makalabas ka dyan sa 50 pesos. Dapat give yourself at least a year. Andiyan ka sa company, may trainings, attenan mo. Andiyan ka sa company, may mga estudyante, turuan mo, ilabas mo na lahat ng galing mo dyan. Act as if you are earning kung magkano yung pinoproject mo na gusto mong kitain. Gusto mo ng 800? Act as if you're earning 800. Gusto mo ng 1,000? Act as if you are earning 1 million, 1,000. Yan yung totoong manifestation exercise. Diyan mo gamitin yan. Teach, nagkataon lang na nandito ka sa sitwasyon na ang pinakamababang rate ay 50 or 35, sabihin natin. Pinagdaanan ko din yan It so happen nga na yung pinakamababang rate noon ay 250. But still, nagsimula rin ako sa mababa. Huwag kang magpapa-apekto sa mga nababasa mo sa social media. Hindi porket nandyan ka sa 50 pesos, napakababa mo na ng pagkatao mo. It's not that. Hindi ganyan yan. Alam mo kung ano ang pangangailangan mo, uulitin ko lang. Alam mo kung ano yung kakayanan mo. Kung sa tingin mo,
kaya mo nang makipagsabayan sa mga nagre-rate ng 200, sa mga nagre-rate ng 500, lumabas ka na dyan. Pasukin mo yung mundo nila. Pero, be true to yourself. Kaya mo na ba talaga?